Hello mga sir, mga sir, mga sir, mga sir. Welcome back sa ating Anime Tagalog Talakayan. And for today's video atin naman tatalakayin ang mga pangmalakasang skills o jutsu ng pitong Hokage, pinakamaangas or signature jutsu ng naging pitong Hokage. Ano-ano nga ba ang mga jutsu o technique na ito? Dahil nga ang mga bagay na to ay isa na nga rin sa matagal ng pinagtatalunan ng mga Naruto fans na kung ano-ano nga ba daw talaga ang pinaka-signature jutsu ng naging pitong Hokage. Lalo't ang mga Hokage na to na babanggitin natin, alam naman natin guys na marami din silang jutsu na kayang gawin. So para nga maibsan na ang pagtatalong yan, yan nga ang tatalakayin natin for today's video mga sir. Pero bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-hit nyo na ang ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bawat uploads natin na video like this. And come on, tara umpisa na natin. So bali ganito mga parikoy, ang magiging counting natin is pataas. Mula ika-una hanggang ika-pitong Hokage. So papasukin na agad natin si ika-unang Hokage na siyang si Hashirama Senju. So basically, itong si Hashirama Senju, ang kauna-unahang ninja rin na nakilala nating nakagamit ng wood style. Wood release mga parikoy. At isa nga sa mga halimbawa dito is itong Deep Forest Emergence na kung saan ay magagawa mo ngang makalikha ng isang gubat sa kawalan. At kaalinsabay nga niyan ito pang Deep Forest Bloom. Ito yung maglilitawan naman yung mga parang bulaklak at maglalabas nga ito ng mga parang usok. At pag ito yung nalanghap, tiyak na lagot tayo dyan mga sir. So bukod nga dyan marami pang skills o jutsu itong si Hashirama na nagagawa niya sa pamamagitan lamang ng wood release. Pero sa kabila ng mga technique na nakita natin ginamit niya, may isang technique nga dito na kilalang kilala na natin na malamang pamilyar na nga ang karamihan at ito nga ang kanyang signature jutsu na Through Several Thousand Hands. Boy, ito sinasabi ko sa'yo, pag ginamit o nilabas ito ni Hashirama, sinasabi ko sa'yo umuwi ka na. Wala kang gagawin dyan boy, kaya magkusa ka na lang umuwi. Takbo habang may lupa bago ka papalupaluin ng pagkarami-raming kamay niyan. Kasi isipin nyo naman, si Madara gumamit na ng Perfect Susanoo at dinagdag niya pa ang Nine Tails, wala pa rin nagawa to. So papaano pa kaya na ikaw na isang mahinang nilalang lalaban pa dito? Kaya yun nga mga parikoy, ang signature jutsu ng ikaunang Hokage na si Hashirama, ang sampal-sampal jutsu o Through Several Thousand Hands or Senpo Mokton Shinsu Senju. At ang kasunod naman na Hokage dito na nagtataglay din ng matinik na signature jutsu, ang sigang Hokage at kapatid ni Hashirama na si Tobirama Senju. At sa sobrang angas nito mga boy, si Tobirama lamang ang kaisa-isahang ninja na kayang mag-water release kahit sa lugar na walang katubig-tubig. Unlike sa ibang ninja na para makapag-water style, kinakailangan may tubig sa paligid. So sobrang angas mga boy ano? At dagdag ko ba guys, yung water jutsu nitong ni Tobirama, sa tindi ng puwersa, kaya na itong tumagos sa kahit solid na bagay. At sa sobrang talas nito, kaya na itong pumunit ng kahit makakapal na bagay. So ganun kaangas itong si Tobirama. Ngunit ang kanyang signature jutsu mga boy ay ang water style, water dragon technique. Oo guys, yung ibang ninja nagagamit din nito tulad nila Zabuza, Kakashi at Kisame. Ngunit yung kay Tobirama mga boy, high level yung water dragon style niya. Kumbaga yung kanya guys is rampage. At unlike nga sa ibang ninja, si Tobirama guys, more than one ang kaya niyang gamitin o palabasin na water dragon. At take note guys, yung ibang ninja katulad nila Kakashi, Kisame at Zabuza kinakailangan pa ng 44 hand signs para ma-perform itong water style water dragon technique. Pero kay Tobirama mga boy, isang daliri lang o isang hand sign lang ang kailangan niyang gawin para makapag-perform ng water dragon technique. At syempre baka maisip nyo na sa tingin ko Lods, ang signature jutsu ni Tobirama is yung multiple explosive tags. So guys, hindi pwede yon. Pag ginamit yun ni Tobirama ay pwede siyang madamay at pwede siyang mamatay. Kaya hindi siya considered as signature jutsu ni Tobirama. Ang water dragon jutsu pa rin talaga ang signature ni Tobirama, na siya lamang ang pinakamalakas at pinakamahusay sa paggamit nito. So ayun yung signature jutsu ni Tobirama. At ang kasunod ay si third Hokage Hiruzen Sarutobi. At bilang mahusay na profesor, si Hiruzen ay kayang gamitin ang 5 basic elements. Nasaksihan din natin yon guys during 4th grade Shinobi War Arc. At ang kanyang signature jutsu ay ang tinatawag natin na Summoning Jutsu Monkey King Enma. So ito na yung pinakamalakas na sandata ni Hiruzen. But wait guys, baka maisip nyo,
Lods, sa tingin ko yung Shuriken Kage Bunshin yung signature jutsu ni Hiruzen. So eto guys, mali yun. Kasi kung tutusin mga boy, mas mahusay pa si Minato sa paggamit ng teknik na ito. Nakita naman natin yon doon sa the movie na The Lost Tower. Kaya guys, ang signature jutsu ni Hiruzen, itong summoning jutsu Monkey King Enma. Pero ang nakakamanghalang guys si Hiruzen Sarutobi lang kasi ang nakakagamit dito kay Monkey King Enma. So ayun nga yung kay Hiruzen mga boy. At ang kasunod naman ay ang 4th Hokage na si Minato Namikaze. Si Minato nga rin ang isa sa mga nag-upgrade ng isa sa mga teknik na inimbento ni Tobirama Senju. Ito ang Hiraishin. At ang kanyang signature jutsu ay ang Flying Thunder God second step. So guys, second step yung kay Minato. Dahil ang teknik na ito ay basically upgraded version siya ng Hiraishin level 1 na ginamit ni Tobirama. At nakita naman natin itong ginamit ni Minato doon sa laban niya kay Obito. At ayun nga yung kay Minato guys. Then punta naman tayo dito sa panglimang Hokage, si Mami Tsunade. At ang kanyang signature jutsu ay ang tinatawag natin na Ninja Art Creation Rebirth Strength of 100 Technique. Sa pamamagitan ng teknik na ito ay nagagawa ni Tsunade ang maximum healing ability sa kanyang katawan at pwede niya rin itong gawin sa ibang ninja. At kaalinsabay dito ay nagagamit niya rin ang kanyang malahalimaw na lakas gaya ng isang napakalakas na suntok na sapat upang mag-crack ang Susanoo ni Madara. At sa pamamagitan din ng teknik na ito ay pwedeng i-break ni Tsunade ang mga rules na kanyang ginawa mismo. At ayun nga yung kay Tsunade guys. Punta naman tayo sa pang-anim na Hokage, si Hatake Kakashi. Si Kakashi nga rin ay nakilala bilang The Copy Ninja. At dahil nga rin dyan, si Kakashi ay merong pagkarami-raming teknik na kayang gamitin. At syempre, nang mawala na nga ang kanyang Sharingan at siya ay naging Hokage na, basically guys, hindi niya na nga magagamit ang Raikiri at Chidori. Kaya hindi na yon ang kanyang signature jutsu. Yes mga pare ko, hindi yun ang signature jutsu ni Kakashi nang siya ay maging Hokage na. So dahil nga Hokage level na itong pinag-uusapan natin dito, basically guys, ang signature jutsu na dito ni Kakashi ay wala ngang iba kundi itong Lightning Release, Purple Electricity. Yes mga sir, ito na nga yung ginagamit ni Hokage Kakashi nang mawala na nga rin ng kanyang Sharingan. Pero teka muna, baka matanong nyo na Lods, sa tingin ko Kamui Raikiri dapat yung kay Kakashi. Mga pare ko, hindi pwede. Kasi hindi na pwedeng gamitin yon ni Kakashi dahil wala na siyang Sharingan. Diba guys, sinabi ko na kapag signature jutsu is more than once mo siyang magagamit. So yung Kamui Raikiri is hindi na pwedeng gamitin at hindi na magagamit ni Kakashi dahil wala na nga siyang Sharingan. At ayun nga yung kay Kakashi guys. At ang last ay ang ikapitong Hokage na si Uzumaki Naruto. At ang kanyang signature jutsu ay ang Shadow Clone Technique. So guys, hindi pwede yung Rasengan, baka maisip nyo. Dahil yung pinakamalakas na Rasengan ni Naruto na mga 6-path Rasengan technique ay hindi niya na magagamit. Dahil wala na nga siyang kapangyarihan ng Sage of 6-path. Kaya Shadow Clone pa rin guys. Dahil si Naruto ang pinakamahusay at pinakamalakas sa paggamit nito. At ayun nga ang signature jutsu ng bawat Hokage. At hanggang dito nga guys ang ating talakayan. At sana ay nagustuhan nyo ang ating video. I-like nyo na rin at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Salamat sa inyo guys at maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.